kami number 3 naman is always there lang. Naghihintay lang yan. Kung meron si Stella kasi medyo katulpas yan. Parang hindi ko naman alam. Si Jason kasi is hinihintay niya approval ng mga anak namin. Kasi part member ng family. So sabi niya, hindi tayo magawan kung hindi pa kuha ni Stella. So kami, kung ibibigay ni Lord, why not? Pero kung hindi pa man for this moment of time, well, steady lang kami. Pero gusto mo lalaki? Yun nasabi ko lang nga dito sa interview, gusto ko talaga lalaki kasi gusto ko rin April para paglabas ang pangalan April Boy. April Boy Francisco. Wala, magbibigay na siya. Para tatlong April kasi sa April. 4 na kami. Kasi ako April 6, si Mela April 3, si Stella April 9. Sana yung boy April 12 para April Boy Francisco. Ano ba? Ang guilt, alam mo, natakot talaga ako. Natakot ako ng mga nakarang araw kasi parang sumakit yung likod ko. Tapos nag-asap pa rin ako, gumagano'n pa rin ako. Thank you Lord talaga at talagang nabiyayaan kami ng mga check-up na mga blessing talaga. Nagpa-check up kami kahapon. Ano lumabas na? May result na. Talagang ang lumabas nun. Si Jason is the cholesterol boy. Ako naman is the UTI girl. Hindi naman yung may mga makikita, hindi naman sobrang UTI. Yung parang may makikita doon ng mga papunta na. Oo. So, minsan talaga sa mag-asawa, kailangan ang date nyo. Hindi lang yung date nyo na mga kain-kain. Ang date nyo dapat check up din. Mas mabuti na maagapan ninyo ba? Kaysa naman lumala pa yung mga sakit ninyo. Huwag kayong matakot magpa-check up ka para malaman nyo lang kung anong babawasan at idadagdag nyo. Ito naman, kailangan talaga yun. Kailangan, check up. Hindi nga kami natakot kahapon eh. Lahat ng test namin. Pati mga, ano ba yung HIV, lahat mga test na rin namin. So mag-meds ka? Paano mo mape-prevent o maku-cure yung UTI? Meds! Meds lang. At iba, hindi ko water, parang hindi talaga tayo magkaroon ng mga sakit-sakit. Pag-uugaliin yung mga normal na mga blessing. Water is very important. Inom ng water. Si Jason naman is huwag subrahan yung pagkakuan niya. Kasi the cholesterol boy siya. Saan ba siya malakas kumain? Ano malakas? Bakit nag-high yung cholesterol niya? Feeling ko malakas siya sa mga beef. Ganun. Talagang over ang kanyang talagang intake. So, syempre pag tumatanda, iwasan talaga natin na magkasakit tayo pagdating ng parang pag tumanda tayo, para yung mga anak natin, hindi na tayo, parang pari ko na ito, hindi na tayo yung mga anak natin, imbis na mag-enjoy sila sa life nila, hindi mo na ako mag-work kasi babantayan ko si mama. Yung tayo yung naging hadlang sa buhay nila ba para umasenso dahil sa mga sakit natin. Ngayon pa lang, start pa lang nito, may tumatawag sa isang buwan, start pa lang nito, maging healthy na tayo para sa mga anak natin. Meron kasi yung relationship niya ni Jason is nakakatuwa, no? Ngayon na po sa nagdaanan are very slow. Ano yung pwede mong i-share na secrets to have a healthy and a stronger relationship? Ako naman sa relasyon talaga namin, very cliche kasi pag sabihin nila na parang hindi ko nag-awit sa asawa niya, gusto niya makinig sa question. Very cliche pag sabihin mo na si God, pero totoo talagang si God yung center. Kasi si Jason kasi, hindi mo makita na nagdadasal, pero sobra niyang sinasabi sa akin, alam mo, natutuwa ako pag nagsisilba kayo ng mga bata. Tapos sumusunod na lang siya. Doon ako parang nakukuha yung heart ko na, ganun pala siya kakuha na. Ibig sabihin, tinitingnan niya kaming April girls na kung paano yung faith namin kay God. And alam mo, normal lang talaga sa mag-asawa ang mag-away. Wala rin tayong masasabi sa mga nag-aaway na mag-asawa. Huwag natin sabihin na, hiwalay na sila. Kapag may annulment na, doon na tayo magsabi kung hiwalay na talaga o may divorce papers. Yan talaga, ang mag-asawa, normal lang mag-away. Ewan ko lang, may asawa ba na hindi nag-away? Pag-awayan mo na isang beses, diba, hiwalay yan. Diba? Mas okay lang mag-away kasi doon ang matitest ang inyong relationship. Kung talagang pipiliin nyo ang isa't isa kaysa doon sa away mo. Ano ba kadalasan ko sa away? May away namin dalawa. Minsan, ugali namin. Minsan, diba, may mga antay-dalaw tayo mga girls. Talagang pag ginaganon ako, di ba, maaminin nyo sa mga karelasyon lang kayo, the best. Kayo ang pinaka-the best enemy ng karelasyon. Kasi alam nyo ang kahinaan ng asawa nyo eh. Ito sasabihin mo sa akin, hindi ako papatalo sa'yo. Itong babanggitin ko, ikakamatay mo to. Hanggang yung asawa mo galit na. Hindi magagalit ng ganun ang asawa mo sa ibang tao, kundi sa'yo lang ng ganun. Kasi alam nyo ang kahinaan ng isa't isa eh. So, I think understanding is like your respect. And ibigay niyo ang respect. Kaya minsan na naman sa mag-asawa, pwede din namang magka-umayan kayo sa isa't isa. Pwede kayo maumay. Sino ba maumay sa mga mukha natin na minsan? Sumubara na rin tayo sa kuan, di ba? So, irespeto muna, magpalamig muna, tapos maging okay. Meron yung kailangan mo masayahin tao, kung itong pinagdadaan mo sa buhay, paano mo binabalik yung minutes sa sarili? Sa prayer talaga. Talagang, minsan kung mapansin nyo ba sa mga stories ko, nagmamas ako everyday kasi kung wala akong trabaho lang. Kasi mass is sa amin, hindi ko lang alam sa inyo, is the highest form of prayer. So, pag nagpe-pray ako, bumabalik yung balik ko kasi
thank you Lord ba na nasa yung heart ko is at peace talaga kay God. So ako ano mang problemang dumating, wala lang yan kasi may God naman. And tinuturing ko talagang malaking problema, health. Wala nang iba. So kanang mga mga finances ba yan, ano ba yan, mga away-away. Magbati din kayo kay mga matay din kayo, magbabati din kayo yan. Alam mo yun, the reality of life, di ba? So, kailang at the end of the day, talagang faith is the key talaga para. Melay, June, may PBB na, no? Anong advice mabibigay mo sa papasok? At ano yung dapat i-expect nila? Siyempre, hindi lang yan pa sikat-sikat. Medyo mahirap din sa loob ng bahay ni Kuya. Alam nyo, abangan nyo talaga ang PBB dahil talagang grabe ang pasabog nito. Talagang yung pasabog na mga katabi nyo sa mga MRT, tas may amoy yun. Iba yung pasabog na yun. Dahil ito, sobrang pasabog talaga to. Hindi nyo alam ito na talagang the best talaga itong pasabog ng PBB. Excited kaming mga host, kami nila Robby, nila Ate Bianca, Kim, ako, and Enchong sa mangyayari. Meron kami mga alam na, pero hindi talaga sinasabi pa sa akin kasi chismosa daw kami. Pero, apakaganda ng mangyayari sa PBB. Number 2, ito parang gusto kong sabihin, dahil dito lang din naman kayo, mag-ingat kayo sa mga audition ng PBB. Kasi pwedeng nag-audition kayo sa ibang hindi legit na mga PBB staff. So mag-ingat kayo, mag-warning ang Pinoy Big Brother na sila Direk Loren na ang aatinan yun lang na audition, yung audition mismo nila Direk Loren at ng PBB team. Wala nang iba. Kasi yun lang sila ang mamimili ng housemate ni Kuya, wala nang iba. Baka kasi nagpa-audition sa iba, ikaw ang anak mo, baka ipa-audition sa iba. Magkamali pa sila punta, baka ibang PBB, baka Pinoy Bright Brothers. So, mag-ano ka, and the best ang mangyayari, exciting talaga, abangan nyo yan. Announcement pa lang, sinabihan ba kayo ni Direk Loren mag-a-announce siya? Hindi kami sinabihan. Sinabihan kami, syempre mag-announce siya, nag-live siya noon, di ba? Oo. Pero ma'am, gano'n rin kahalaga na pag nag-audition ka, ipakita mo yung, syempre, best mo, pero dapat maging authentic ka rin sa sarili mo. Alam mo yun, kasi syempre gusto mo magpa-impress, pero gaano kahalaga yung staying true to yourself sa pag-audition, saka sa loob ng bahay ni Kuya. Ako ang masabi ko naman dyan, kasi life is so short talaga. Yan ang lagi ko sinasabi. Importante na mag-enjoy ka sa ginagawa mo. So kung yung pag-audition mo ba, gusto mo ba talaga yun? O baka chachar, ginusto mo na kasi inutusan ng papa mo na audio-man. Diba? So talagang kailangan mo talagang gustuhin yung ginagawa o yung sinasabi sa'yo. Kasi kung hindi mo gusto yun, hindi mo mapagtatagumpayan yun. Number 2, para kung gusto mo, ma-enjoy ka. So ma-enjoy ka, nakita ng mga tao na authentic kang masaya, nakita ng mga tao na talagang inspirational siya kasi kahit na ganito yung buhay niya, masaya pa rin siya. Yan naman importante eh. Ano may importante na stay natin dito sa mundo, maging masaya naman, basta walang inaapakan na tao. Alam mo yun lang is the key, talagang may enjoy niya ang bahay ni Kuya. Kailan, papayagan mo ba yung dalawang anak mo mag-artist? Ako talagang pumayag ako nang wala akong problema. Papayag talaga ako. Pero yung asawa ko si Jason, sabi niya, sabi ni Jason, huwag natin pilitin sila ngayon. Kung may mga endorsement or mga why not, di ba? It's a privilege. Pero yung pag-aartista, sabi niya, hayaan mong nasa, alam nilang, yung edad na nila na, yung ang utak nila, marunong silang mag-desisyon, bago sila ang mag-desisyon. Kasi kung kami daw ang mag-desisyon, baka at the end of the day, ayaw na nila, nag-frustrate na naman sila dahil sa kakadesisyon namin. Magmabuti yung sila ang may gusto, kahit na mahirapan sila, pagtatagumpayan nila dahil sila ang may gusto. So, pagdating doon ng panahon po sila namin. Pero nagsasabi na sila sa'yo, parang interesado sila mo. Si Mayla, sabi, I want to sing and dance. Kung mag-sing and dance ka lang ko dyan, uy, manood ka ng YouTube, mag-sing and dance ka lang dyan. Papasalamat naman kami sa ASAP kasi nila invite kami para sumayaw at kumanta. May Kaya, dapat, Paano mo piniplit ang tag-init? Kasi sobrang init, di ba? Paano ba yung mga heat busters na ginagawa? ay, siyempre, alam mo naman yung mga ginagawa natin kung sa bahay lang natin, kung may mga silupin tayo, pwede tayong gumawa ba ng mga ano ba diyang mga juices or mga something na talagang refreshment. And huwag kalimutan talaga na uminom ng water talaga. Kasi yung heat of the sun, minsan kasi kung hindi natin gawain na uminom ng tubig, ngayon kailangan nyo ng gawain, lalo ka na. Delikado ba yung health problem ngayon? So, uminom ng water every moment. Naka-aircon ba kayo 24 hours? Hindi naman, pag Sa nasa bahay? school ng mga bata, kami pag talagang off ang Yes. aircon, pero pag ang mga bata balik na sa kuan, siyempre mahal naman ang mga anak mo with the aircon. Meron pa kayong communication ba? Of course, nagme-message kami, nag-message nga sa akin, happy birthday siya eh. Hindi ko lang na-replyan. Di ba pag birthday mo, ang dami nagme-message sa'yo, hindi ko pa nag-isa-isa. Pero yes, nagme-message siya, nangangamusta siya, tapos pinakamusta ko rin siya, how are you, and happy naman siya. may like, sunod, Nakita natin na catch
moment of time, medyo complete lang siya, pero different sizes lang. So, ngayon, may medium, small, and large, and may XL pa nga sa likod. So, hindi ko mo siya papalitan kasi okay pa naman, able pa naman siya. Pero pagdating ng panahon na talagang kakalas na siya at gusto niya mamahinga, Doon why na lang. not? It's Pero okay. wait, So, doon na talaga, bibigyan ko na siya ng chance na talagang magpupustiso na. Pero for this moment of time, okay na okay muna ako dito. Wanna try? Well, like, sunod-sunod yung trending mo, no? Last na. Ano, sunod-sunod trending mo. Saan ka pa namin ba dapat abangan? Meron pa bang next na Ito. pwede mong i-share? Ito nga, abangan nyo kami ni Jenica Garcia sa Primetime Bayan ulit. May season 2 kami. Sa June. Primetime Bayan, sa June na yan. Baka June, ay, May. Malapit na May. Sumali kayo dyan kasi every gap show ng Batang Quiapo, Can't Buy Me Love, at lahat ng mga primetime bayan shows ng ABS-CBN, lalabas kami ni Jenica Garcia para magbigay ng papremyo. Every night talaga yan, may papremyo na ipamimigay. So, babalik na kami season 2 sa May 1. Ang MB. Picture lang mo. Ang magandang buhay is talagang on steady muna kami ngayon for sa A to Z at Kapamilya Online Live, and meron din naman kami mga upcoming pa na iti-tape Oh, good. sa magandang buhay. Thank you, Melay. Ano yun? Carla,